So guys, part 35 po. Part 35, Season 15, What is Written Truly Happen. Sana po sino man pong dadaanan ng content ko na to try nyo pong umpisahan mula part 1 hanggang final part. Isa na lang po to, final na. So, nangyari nga po, nung kumakain sila ng Last Supper, pinaigsi ko na lang po, sinorkat ko na lang po kasi umaba na kasi gusto ko pa sanang talagang i-baybayin pa kaso isa-summarize ko na po itong pinakadulo. Nung nag-aano na po sila, nung nag-Last Supper na po sila, kasi nagpakita po talaga si Judas Iscariot ng naging tapat din siya sa paglilingkod niya bilang apostol pero maigsing panahon nga lamang po. Kasi humina po yung faith ni Judas kasi nga po humahawak siya ng pera Humahawak po kasi siya ng pera Kaya nga po sabi nga po ang pera, dapat tayo yung magmamaniobra sa pera, hindi ang pera ang imamaniobra tayo. Kasi dapat po tayo yung may power sa pera, hindi ang pera ang magkaka-power sa atin. Yan po ang pinaka-the best. Kasi nga po sabi nga po pag wala ka pang pera, marami ka pang ina-aspire na kung ano-ano, gusto mong maging mabuti. Madalas po pag dumami ng pera ng isang tao, sumasama siya. Kasi yun po talaga yung pagkatao niya. Kasi nga po, tayo po kasi people change nga po sabi nila pero mali po yun kasi kung ano talaga yung root mo hindi na parang talagang magbabago lang po talaga ang isang tao kapag talagang kasama na niya ang creator natin. Yan po ay facts. According po yan sa mga experience ko sa buhay tsaka sa mga narinig kong mga matured na tao na talaga. So si Judas Iscariot po, binulungan po siya ng Panginoon kasi nung nagtatakal na po, naglalagay na ng mga, yun nga pong parang wine na hindi naaalasing ang Panginoon. Hinihimay-himay na niya, pinaiinom niya mo. Umiinom siya, tapos papainumin niya din yung mga apostol niya. Sinabihan niya po si Judas Iscariot na huwag mo nang patagalin ang pinaplano mo. Sinabihan po siya ng gano'n ng Panginoon. Hindi parang, kasi sabi nga, parang may bumulong po kasi talaga sa tenga ni Judas Iscariot na pinanghinaan po siya ng kapit sa faith niya sa ating Panginoon. Yun po yung pinakapangit na nangyari kay Judas. Hindi niya po pinaglabanan. Tapos di nangyari na nga po, pinagkanulo niya po, binenta niya po ang Panginoon sa amount na 30 silver, pilak. 30 pirasong pilak. Kasi nung panahon po na yun, napakalaking halaga na po nun, parang milyon na. Kaya nga po may mga lupa-lupa si Judas Marami po kasi siyang racket. Talagang businessman po kasi ang pagkakaintindi ko dito sa pagkatao talaga ni Judas Iscariot. Sundan nyo pa po. Thank you po. God bless us all po. To God be the glory po. Amen.